So, sa muli po, tayo po ay dadako sa salita ng ating pong Panginoon. Sa po sa aklat po ni Santiago. Sa chapter 1, mula po sa verse 2. Ganito po ang sabi ng Bible, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whatever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do." Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon sa mga salita niya na atin pong nabasa ngayong umaga. Hallelujah. Malimit nating mapakinggan, marinig na marami sa atin ang mga dumadaan sa marami mga trials. Hallelujah. Mga pagsubok sa buhay. Amen. Ang mga pagsubok ba ay normal? No, ito po ay normal sa buhay ng tao. Hallelujah. Subalit ang napaganda, mga minamahal, na nais ipabatid ng Biblia at ni Santiago para po sa atin ngayong umaga ay nais po na ipakita ng atin pong Panginoon na lahat ng pagsubok ay napagtagumpayan na ng atin pong Panginoon para sa atin. So, kung paano ang atin pong Panginoon ay nagtagumpay, naniniwala tayo na tayo rin ay magtatagumpay. Hallelujah. So, ano po? Sabi ng Biblia, "Consider it pure joy,
My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Hallelujah. So, tayo daw po ay magalak. No? Kung tayo po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Hallelujah. Sa ang unang bagay, mga minamahal, na dapat pala na maging reaksyon natin bilang mga mananampalataya, pagka may problema, ay dapat kang magalak. Dapat kang magsaya. O di kaya dapat kang magdiwang. Kung may mga problema at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Isipin na lamang po natin na ang mga pagsubok ay dumarating at lilipas. Ibig sabihin, ano man ang ating pong mga nararanasan, ito po ay pansamantala lamang. Hallelujah. Kasi nga, kumbaga mga minamahal, tayo po ay binigyan ng ating pong Panginoon ng kapasidad, no? Para pagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na pwedeng dumating sa ating buhay. Hallelujah. So, kumbaga mga minamahal, dito natin makikita na tayo ay nilikha ng ating pong Panginoon. No? At ang pagkalikha ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin, no, hindi lamang tayo po ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. No? Kumbaga, hindi lamang tayo inanyuan ng Diyos, no, para magkaroon ng magandang itsura o figura, no, na maging gwapo at maganda. No? Hallelujah. Kundi tayo po ay nilikha ng ating pong Panginoon at binigyan ng kapasidad para atin pong mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na darating sa ating mga buhay. Upang ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran ay mabigyan natin ng karangalan sa ating buhay. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, ibilang ninyo sabi niya, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Gustong ipahiwatig at sinasabi ng Biblia sa atin na ang mga pagsubok na darating sa atin ay hindi isang klase lang. Kundi maraming klase. Nandiyan pa kayo? Kahit sa mga karamdaman, hindi lang isang karamdaman yan ang pwedeng dumating sa buhay natin. Pwede baga na habang nabubuhay ka, puro lang sipon ang sa iyo? Kumbaga, sa kanya, sa asawa natin, ibigay nila sa iyo, sipon lang. Ang ubo ay akin. Kanya sipon, akin ubo. Sa inyo, iba-iba naman. Hallelujah. Kumbaga mga minamahal, sa atin pong kalagayan, maaring
ang darating sa atin hindi lang sipon, pwede ubo, pwede rin mas malala pa sa ubo. Ano po? Ha? Ang ubo, pagka nababayaan, ay pwedeng maging, pwedeng colored na television. Di ba? So, ibig sabihin mga minamahal, mas malala pa mga minamahal, pwede pa tayong kapitan ng mas malalang karamdaman. Hallelujah. Pwede nga cancer eh. Bakit? Maraming tao nagkaka-cancer. Hallelujah. Pero, gaano man kalala, gaano man kabigat, gaano man kahigpit, ang mga problema, gaano man kalala ang karamdaman na maaring dumating sa buhay natin. Mga minamahal, maliwanag sa Biblia na ito ay ipinaabot na sa atin na maraming klasing pagsubok ang pwedeng dumating sa buhay natin, pero magalak po tayo. Dapat tayong magalak. Bakit? Hallelujah. Sapagkat ang mga bagay nito, sabi ng Biblia, because you know that the testing of your faith produces patience, produces perseverance. Amen. Ito po'y bahagi ng pagkatawag ng atin pong Panginoon upang subukin ang ating pananampalataya upang tayo po ay lalo pang maging matatag, lalo pang maging matibay ang ating pagkakakilala sa atin pong Panginoon, ma-develop sa ating puso at sa ating kaisipan na ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan. Mga minamahal, ay pwedeng gumawa ng mga bagay na kahanga-hanga sa ating buhay ayon sa ating paniniwala at pagtitiwala sa Kanyang salita. Hallelujah. Sana po mga minamahal, tingnan po natin dito. Ano po? Basahin nga po natin sa Tagalog. Okay. Sa aklat po ni Santiago. Ibasa nga po sa Tagalog, sa inyong Bible. James, chapter 1. Sa verse 2. Ay, matagal. Amen. Ano po? Salamat sa pagkabasa. Ano po? Sabi ng Bible, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Magalak kayo kapag kayo dumaranas. Pero ano po? Kalimitan, pag may problema tayo, ano po ang reaksyon natin? Siyempre malungkot. At nagmumugbog tayo sa isang sulok na pakiramdam natin parang ikaw lang. Parang ikaw lang ang may problema. Parang ikaw lang yung nakakaranas
ng mga pagsubok sa buhay. Ano po? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, sa verse 13, kung di ko magkakamali. Pakibasa ng malakas. Amen. Hallelujah. Ano po sabi ni Pablo? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. So, ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng tao nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Iba-iba nga lang. Kumbaga, ibang sa akin, ibang kay Buddy Jiri, ibang kay Buddy Joseph. So, ibig sabihin, mga minamahal, bawat tao ay dumadaan sa pagsubok. Trials. Hallelujah. Kumbaga, mga minamahal, kaya kung atin pong titingnan, pagka tayo po ay may mga pinagdadaanan sa buhay, itanim natin sa ating kaisipan, hindi lang ikaw. Marami. Maraming tao ang dumadaan sa mga pagsubok. At ang mga pagsubok na ito, ang layunin ng ating pong Panginoon upang ikaw at ako ay patatagin. Para tumibay ang iyong at aking pananampalataya. Hallelujah. Diba? Kumbaga, mga minamahal, napaganda ng plano ng ating pong Panginoon, ng layunin ng Diyos sa bawat problema. Kaya nga isipin natin, bawat problema, may purpose si Lord. Amen. Diba? Hallelujah. Huwag natin isipin pagka nawalan tayo, ay wala na talaga. Kahit sa gitna ng kawalan, may purpose ang ating pong Panginoon. Diba? Isipin natin. Kung ang ating pong Panginoon, nung ilabas niya ang Israel mula sa Ehipto, at ang pangako ni Lord ay, dadalhin ko kayo sa lupain na masagana. Sa lupain na dumadaloy ang pulot at gatas. Diba napaganda? Nung actual na nandun na sila sa wilderness. Hallelujah. Naranasan ng Israel ang kahirapan. Naranasan ng marami sa kanila ang halos mamatay na sa gutom. Wala silang makain. Kahit tubig, wala. Diba? Samantala, nung una, bago siya ilabas, ang pangako ay dadalhin sila ng Panginoon sa isang lupain na sagana. Diba? Pero bago sila nakarating doon, mayroon po silang mga pinagdaanan na hindi maganda. Diba?
dumaan sila sa daan na delikado. Maraming mga makamandag na mga ahas, mga alakdan sa daan, mababangis na mga hayop. Hallelujah. So mga minamahal, bago sila dumating at nakarating sa lupaing pangako ng ating pong Panginoon, lupain na masagana na dumadaloy ang pulot at gatas, mga minamahal, idinaan muna sila ni Lord sa mahigpit na mga problema at pangangailangan. Hallelujah. Ganon din sa ating pong kalagayan. Bago tayo maging matibay at matatag ang ating pananampalataya sa atin pong Panginoon, hinahayaan ng Diyos, mga minamahal, na tayo ay dumaan sa iba't ibang mga pagsubok. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami, habang patuloy na tayo po ay sumusunod sa Diyos at sa Kanyang kalooban, mga minamahal. Iba-iba ang atin pong mararanasan. Amen? Hallelujah. Pero isipin po natin, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, na sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. At ano po ang kasunod? Sabi ng Biblia, sabi dito, tapat ang Diyos. Nandyan pa kayo? Sa gitna ng pagsubok, isipin natin. Sabi ng Bible, sabi ni Pablo, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Hallelujah. Sabi diyan, at hindi niya ipinahintulot na kayo ay subukin ng higit sa inyong makakaya. Alam ni Lord, alam ng Diyos ang ating mga limitasyon. Alam ng ating pong Panginoon, hanggang dito lang ang kaya natin. Kaya yung mga trials at yung mga pagsubok na pinahihintulutan ng ating pong Panginoon sa buhay natin, yung kakayanan natin na ibinigay ng Panginoon ay higit doon sa mga pagsubok. Yung pagsubok din, hindi lalampas doon. Kasi pag lumampas doon, hindi natin kakayanin. Kasi alam ni Lord yun eh. Alam ng Diyos ang kakayanan natin para i-overcome, para pagtagumpayan yung problema. Nandiyan pa kayo? Amen? Kaya nga, mga minamahal, malimit na pagka ang mga bagay na ito at ang mga katotohanan ito, na aking nababasa, mga minamahal. Kumbaga, lagi kong ikinokulik sa aming kalagayan, sa aking sarili. Katulad ngayon, sa akin pong karanasan, at nararanasan yung paglabo ng paningin. Na kung minsan, mayroon nga magdipaying, minsan pinapaliit ko pa para lang luminaw. Hallelujah. Pero alam niyo, mga minamahal, totoo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mapagbiyaya. At ang mahalagang bagay na dapat nating matutunan at aking natututunan
na sa ganitong kalagayan, napakahalaga ang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sa gitna ng pagsubok, magtiwala ka kay Lord. Amen? Hallelujah. Na ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Diba? Kahit na si Pablo ay sa kanyang pagsunod sa atin pong Panginoon, may mga nararamdaman siya. Sabi nga niya, 3 beses kong hiniling sa Panginoon na alisin niya ang mga bagay na ito. Pero ang tugon ni Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. Amen. Hindi naman automatic inalis ng Diyos kung ano yung diferensya sa kanyang pisikal na kalagayan. Ang pahayag ng ang salita ng atin pong Panginoon para sa kanya, ang grasya ko ay sapat. Kaya nga, ang buhay na pinamumuhay namin at pinamumuhay ko ay grasya ng Diyos. Kung bakit ako nakakatayo dito ngayong umaga sa inyong harapan, yan po'y grasya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kasi nga, sabi ng Bible, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na higit sa ating makakaya. Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Sabi dito, mga minamahal, hallelujah. Sa halip pagdating ng pagsubok, sabi niya, bibigyan niya kayo ng lakas upang pagtagumpayan. Iyon. Bibigyan niya kayo ng lakas upang pagtagumpayan. Amen. Yan po yung maganda. Hallelujah. Yung pagsubok na ating nararanasan, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas para tayo po ay magtagumpay. Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Kumbaga mga minamahal, ang isang bagay na challenge sa buhay natin, challenge sa akin personal, na araw-araw na nakikipagbaka sa ganitong kalagayan, sa ganitong problema. Kapatid, mga minamahal, gusto kong sabihin sa bawat sa puso sa atin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti at Diyos na hindi nagbabago. At ang Diyos ay pwedeng gumawa ng mga bagay na kahanga-hanga sa buhay natin at sa buhay ko. Bakit? Kailanman ang Diyos hindi nagkulang. Amen. Kailanman ang Diyos hindi nagpabaya. Kapatid, mga minamahal, kaya nga, ang paalala lagi ng Biblia para po sa atin, dapat nating paglingkuran, dapat nating isipin, dapat nating alalahanin ang Diyos, lalo na sa panahon na tayo po'y malakas, sa panahon na tayo po ay bata pa, sa panahon ng ating kabataan. Bakit? Darating ang panahon, yung mga bagay na gusto nating gawin, ay hindi natin magawa sa panahon na tayo po ay manghina at sa panahon na tayo po ay tumanda. Nandiyan pa kayo? Diba? Kaya nga, ang paalala ni Lord lagi sa atin, alalahanin natin siya sa panahon ng atin pong kalakasan, sa panahon ng atin pong kabataan. Hallelujah. Balik po tayo kay Santiago. Chapter 1.
Sabi po niya dito, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag. Hallelujah. Hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hallelujah. Ano po? Dapat daw kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo ay maging ganap. Hallelujah. So, ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin ay paraan ng ating pong Panginoon upang patatagin ang ating buhay. Hallelujah. Upang tayo po ay, sabi dito, ay gawing ganap ng ating pong Panginoon. Kaya nga, habang tayo po ay patuloy naglilingkod sa Panginoon, kumbaga, binabago tayo ng Diyos. Para ano? Para lalo tayong linisin, lalo tayong i-purify. Diba? Sabi nga ng Biblia sa aklat po ng Pedro, tayo po ay ang ating panampalataya inilintulad sa ginto. Nang ginto ay dinadalisay sa apoy upang mapatunayan kung talagang ginto. Ganon din ang inyong panampalataya. Idinadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Hallelujah. So, ibig sabihin, mga minamahal, kumbaga, ang mga pagsubok sa buhay ay parang apoy. Parang apoy yan na dinadaanan ng bawsa sa atin para tayo po ay dalisay. Amen? Para tayo po'y dalisayin. Hallelujah. Kasi nga, yung ating panampalataya ay mapapatunayan kung yan ay totoo, kung yan ay puro or absolute, genuine. Hallelujah. Pag dumaan sa maraming pagsubok. Ayan pa kayo. Amen. Kaya nga, dapat tayong magalak. Bakit? Paraan ng Diyos para tayo po ay dalisay. Amen. Kaya nga, pag tayo po ay may mga pinagdadaan ng problema, hallelujah, yan po ay pinahihintulutan ng Diyos. Amen. Kaya po natin, sabi sa aklat po ng Pedro, binanggit ni Pedro, ang kwento patungkol sa karanasan ni Job. Diba? Hindi madali. Kumbaga, yung unang bahagi ng buhay ni Job na talagang nagpakatapat siya sa atin pong Panginoon, and then pinagpala ng Diyos ang kanyang buhay ng masaganang pagpapala. Pinagpala siya ng Panginoon
ang kanyang mga anak. Diba? Pinagpala ng Diyos ang kanyang kabuhayan. Hallelujah. Mga minamahal, naging pagpapala siya sa marami sa kanyang sambahayan. Hallelujah. Pero sa di inaasahan. Diba? Kasi nga, ang mga problema, minsan di inaasahan yan. Diba? Yan din ang mga karamdaman, minsan di inaasahan. Hallelujah. At sa maraming problema at karamdaman, marami sa atin, aminin natin sa hindi natin yan pinaglalaanan. Diba? Wala man tayong budget sa mga karamdaman eh. Sino may budget para sa kalusugan? Siyempre, yung membro ng IMG, ay may Kaiser sila, ay tayo wala. Sino ang membro ng IMG? Kasi Brother Joseph at Sister Pres ang leader, oh, sa dalawa. Proud na proud si Rod, eh. Pambayad ko yan sa insurance ko, eh. Baka ako, eh. Alam niyo mga minamahal, diba? Di inaasahan ni Job ang mga pangyayari na mabigat sa kanyang buhay. Diba? Hallelujah. Ano po? Dumating ang isang araw, sabi sa Biblia, dumating ang mga tulisan. Pinatay ang mga katulong, mga alipin. Kinuha ang lahat ng mga hayop at kawan na inalagaan nila. Dumating kay Job ang isang alipin at nagwika, ganito, ganyan. Humahangos pa. Hindi pa tapos. Dumating naman ang isang alipin. At ang panghuli, mga minamahal, hindi pa tapos umaling ang upang salita. Dumating ang alipin. Nagkakasiyahan po ang inyong mga anak sa bahay ng pinakapanganay. Hallelujah. Nagkaroon ng malakas na hangin. Diba? Nagiba ang bahay, namatay ang 10 anak ni Job. Hallelujah. Sunod-sunod. Isipin niyo mga minamahal. Sunod-sunod na problema. Hallelujah. Matapos ang lahat ng ito, mga minamahal, hindi nagbago ng pananampalataya si Job sa Diyos na kanyang nakilala at pinaglingkuran. Nagpala sa kanya sa loob ng matagal na panahon. Sa isang idlap, kinuha ni Lord. Nawala sa kanya ang kanyang mga anak, ang kanyang kabuhayan, ang kanyang mga kayamanan. Diba? Sa isang idlap, hindi pa tapos. Dahil tapat si Job, hindi nagkasala sa Diyos, sa salita at sa gawa. Sabi ng Biblia. Kaya, Satanas ay walang magawa. Nakiusap sa Diyos. Para pinsalain si Job. Pero pakiusap ni Lord, huwag mo lang siyang patayin. Kaya, bumalik Satanas. Sabi ng Biblia. At nilagyan ng mga bukol si Job mula ulo hanggang talampakan. Hallelujah. At si Job ay araw-araw nandun sa abuhan. Kinukuskus niya ng basag-basag na palayok ang kanyang mga bukol. Hallelujah. Sabi ng asawa niya, Job, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Siguro nagsawa na yung asawa niya. Mahirap mag-alaga ng may karamdaman. Kaya ang panalangin ng asawa,
mamatay na si Job. Hallelujah. Pero alam niyo mga minamahal, sa kabila ng lahat ng ito, si Job hindi nagbago ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Sa kabila ng lahat at maraming pagsubok na kanyang naranasan. Diba? Kinausap ni Yahweh ang mga kaibigan ni Job. Pag sabihin kay Job, ipaalam sa kanya. Diba? Malungkot kay Job, pati mga kaibigan niya, sinisi siya. Kaya nangyari sa kanya, dahil nagkasala sa Diyos. Hinusgahan tuloy si Job. Pero hindi mga minamahal. Kahit ang isang taong napakatuwid sa harapan ng ating pong Panginoon, hindi exempted sa maraming pagsubok. Di ba? So nakita po natin mga minamahal. Ang paniniwala ni Job, sabi niya, sagot niya sa kanyang asawa, bakit? Pagpapala lang baga? Ang pasalamatan mo, tanggapin mo lang sa Diyos? Hallelujah. Hubad ako na lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa Diyos. Hallelujah. Purihin si Yahweh. Di ba sabi niya, at yung mga anak niya namatay, purihin si Yahweh. Nawalan siya ng kayaman, purihin ang Diyos. Pinasalamatan niya at sinamba pa rin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, dahilan si Job ay lalong nagpakatatag. Kahit sa mahigpit na pagsubok na kanyang naranasan. Nawala ang maraming mga bagay sa kanya. Nawalan siya ng mga anak. Nawalan siya ng kayamanan. Pero hindi nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Diba? Ano bang mga bagay ang mawala sa buhay natin? Kapatid, mga minamahal, ang pinaka-importanting bagay na hindi dapat mawala sa buhay ng isang Kristiyano sa kabila ng mga problema, ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga, sa bandang huli ng sanyang Biblia, kung gaano siya kayaman nung una, dinoble ng Diyos ang kanyang kayamanan. Nawala ang kanyang 10 anak, ibinalik ng Diyos. Nagkaanak pa si Job, 10 din. Hallelujah. Kaya nga, bago siya namatay, kapatid, mga minamahal, bago binawian ng buhay si Job, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. Amen? Kaya nga, ang Diyos ni Job at Diyos nating pinaglilingkuran ay may kapangyarihan na magbalik kung ano ang mga bagay na nawala sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Kailangan lamang na magkaroon tayo ng matatag na pagtitiwala sa Kanya. At huwag pabago-bago ang ating isip tungkol sa salita at tungkol sa atin pong Panginoon. Di ba sabi ng Bible, huwag umasang tatanggap ang sino man, ang isang tao na pabago-bago ng kanyang isip na hindi alam kung ano ang tunay na ibig mula sa atin pong Panginoon. Amen. No? Kaya nga, sa ating kalagayan bilang mananampalataya at naglilingkod sa atin pong Panginoon, no? Ano mang bagay na ating hingin sa atin pong Panginoon, paniwalaan mo.
Hallelujah. Panghawakan mo ng matibay. No? Hallelujah. At huwag kang magbago kay Lord. No? Bakit? Dapat nating makita at malaman lagi na ang Diyos natin ay tapat at mabuting Diyos para sa kanyang mga anak. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Kaya nga, kayang-kaya natin pagtagumpayan anumang uri na pagsubok ang dumating sa ating buhay. Amen. Sa tulong at biyaya ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Diba? Kaya nga nasabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. Diba? Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng lakas na kaloob ni Kristo sa akin. Kaya nga sabi ng Biblia sa Korinto, bibigyan niya tayo ng lakas para ating mapagtagumpayan ang lahat ng uri ng pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang mga bagay na ito ay paalala ng ating pong Panginoon sa iyo at sa akin. Pag dumating tayo sa ganitong kalagayan, lagi nating isipin na ang mga pangako at salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay tapat para sa atin. Hallelujah. Tayo ay tinawag ng ating pong Panginoon na para atin pong pagtagumpayan ang lahat ng pagsubok at problema na dumarating sa atin pong mga buhay. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, ang kailangan lang natin, magkaroon tayo ng kaalaman na kaloob ng atin pong Panginoon. Kasi nga, bawat pagsubok, dapat nating alamin kung ano talaga ang nais at layunin ng atin pong Panginoon batay sa kanya mga salita. Kaya nga sabi ng Bible, if any of you lack wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ang Diyos natin hindi madamot. Amen? No? Anumang bagay na ating hiningi sa Kanya, ang Diyos ay saganang magbigay. At kailanman, sabi ng Biblia, hindi siya nanunumbat. Amen? Palapakan natin si Lord. Hindi niya tayo sinusumbatan. No? Marami sa atin na mga magulang bago tayo magbigay sa ating mga anak, pagalitan muna natin. Pagtapos natin pagalitan, saka natin bigyan. Para bagang, no? Pinagalitan mo muna, pinaiyak mo muna, bago mo bayaran. No? Kung ano hinihingi niya, ito na. Siyempre yung anak na humingi, no? Matapos umiyak, at ibinigay mo yung kanyang hinihingi, no? Tatanggapin niya. Sa Bisaya pa, naghihigdo pa eh. Siyempre, para masaulian, ibigay mo na lang. Ang Diyos hindi ganon. Amen? Hallelujah. Ang ating pong Panginoon, ang ating Amang nasa langit, sabi ng Biblia, hindi niya binibilang yung mali na ginawa natin. Diba? Hindi niya kinakount yung kung anong kasalanan mo na ginawa kahapon. Kapatid, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang Diyos hindi naghahanap ng mali sa atin. No?
Hindi niya sinusumbat sa atin kung ano yung mga pangit na ginawa natin bago tayo bigyan. Tapat ang ating Diyos. Amen? At sagana na magbigay kung ano ang bagay na ating hinihingi. Amen? Hallelujah. Kailangan lang matatag at matibay ang iyong paniniwala sa Kanya. Hallelujah. Ano man ang bagay na ating hinihingi sa Kanya, isang araw ay ibibigay ni Lord sa buhay natin. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. No? Kaya anong hinihingi natin, ibibigay ni Lord yan. Amen. Humihingi tayo ng lote, ibibigay ni Lord yan. No? Kung anong hinihingi natin, personal, no? Kagalingan, ibibigay ni Lord yan. Hallelujah. Sa totoo lang mga minamahal, noong mga nakalipas na mga buwan, kahit na sabihin na nakikita niya na malakas kami, malakas ako. Pero alam niyo, may naramdaman ako sa aking katawan. Sumasakit. Yung tagiliran ko sumasakit. Minsan pag napasandal ako sa upuan at didiin ko, minsan tumitigil ako pag ganyan si pastora. Ayaw ko ipahalata sa kanya, may akong nararamdaman. Kasi pagka ako dumikit sa bangko, at ganyan ko, takit na yung pastora, o ano naman? Kaya pagka nandiyan si pastora, titigil ko rin. Kasi kung ano-ano naman sasabihin sa akin eh. Ayaw ko na makita niya na ako, sarili ko, may akong nararamdaman. Kasi pag nakita, pag dito sumasakit, punta sa kay Google. Search siya kay Google. Ay, ito yan. May sakit ka sa bato. Kidney yan. Siyempre kung anong marinig mo sa kanya, isipin mo ngayon. Kaya, hindi ko pinapalat sa kanya. Pinagpipray ko talaga kay Lord. No? Pag madaling araw, naramdaman, pag bumangon ako, masakit eh. Kaya, minsan tahimik na lang ako. Kaya, mga asawa ninyo, pag tahimik yan, no? Obserbahan nyo lagi. No? Kasi kami, malihim din kami minsan. At ayaw namin abalahin pa yung mga asawa namin. Bahala na si Batman. Kaya pala, may mga mag-asawa, minsan naglilihim, minsan, pag sinumpong, grabe, patay ka agad. Hindi lang ng asawa, may malala palang naramdaman. Kaya, ang lesson na aking natutunan, pag may naramdaman, sabihin ng asawa. Kay pastora, sabihin pala. Kaya ngayon din ako maglihim. Nandyan pa kayo? Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Ilang linggo na hindi ko nararamdaman. Kaya, isa na lang. Ang problema ko, itong aking mata. Kaya maghanap ako ng pusa. May pusa kami sa bahay. Magpalit siguro kami ni Inggoy ng mata. Kasi malinaw ang mata ni Inggoy eh. Pagka may imingaw doon sa kabilang bahay, wow, si Inggoy kagad ah. Buti pa si Inggoy, malinaw ang mata. Pero alam niyo mga minamahal, may biyaya ang Diyos. Amen. Amen. Huwag tayong magbago ng pagtitiwala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kayang-kaya nating pagtagumpayan yan. Sabi ng Biblia. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayon po umaga tayo po ay pansamantala na tumayo at tayo po ay magtatapos. Hallelujah. Tandaan natin mga minamahal, ang mga pagsubok ay pinahihintulutan ng Diyos. Para ano? Para
tayo po ay maging matatag. Amen. Para patatagin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ano pa? Sabi ng Bible, that the testing of your faith produces patience. Kumbaga, pinatitibay, pinapatatag. Binibigyan tayo ng Diyos ng tinatawag na pasensya. Amen? Mahabang pasensya. Pag humingi tayo kay Lord, at kumbaga matagal ang tagtugon ni Lord, kumbaga, habaan mo ang pasensya mo. Amen? Yung perseverance natin, na tayo po ay matuto na maghintay sa tamang panahon na ibibigay ni Lord sa bawat sapu sa atin. Kasi nga, alam natin na lalo na pag tayo po'y ginagamit at gagamitin ng Diyos, talagang dadaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok. Para ano? Para maging challenge ang buhay natin para sa iba. Amen. At ang pinakamagandang mensahe, ang pinakamagandang challenge sa ibang tao ay mismo kung ano ang nararanasan mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, yan ang pinakamagandang hamon sa buhay ng tao. Hallelujah! Kaya nga, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo po umawit ng papuri sa ating pong Panginoon. Their
Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ama naming Diyos, salamat po ngayong umaga. Hallelujah. Salamat sa kabila ng maraming mga pagsubok, O God, na nararanasan ng bawat sa puso sa amin. Lord, nandyan ka. Tapat kang Diyos, mabuti kang Diyos para sa amin. Hallelujah. Salamat dakilang Diyos sapagkat alam namin, O God, ito lamang ang natatanging paraan upang kami at ang iyong mga anak ay patatagin at pagtibayin ang aming pananampalataya at pananalig sa iyo. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago ayon sa iyong mga salita. Ikaw doon, ngayon at magpakailanman. Diyos na hindi nagbabago sa panahon ng problema, sa panahon ng karamdaman, nandyan ka upang gumawa ng mga dakila at kahanga-hangang bagay sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, salamat. Patuloy, Panginoon, na ingatan mo ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Patuloy dakilang Diyos na ikaw po ang magbigay ng lakas upang patuloy na ang bawat isa ay magtagumpay. Anuman ang aming mga nararanasan dakilang Ama. Masabi namin at maibalik namin dakilang Diyos ang lahat ng karangalan sa inyo. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, patuloy kang manahan at maghari sa aming mga buhay. Hallelujah. Gamitin mo ang bawat isa na maging pagpapala sa marami. Hallelujah. Sa mga araw na ito at sa mga araw at panahong darating, dakilang Diyos. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Manatili ang kapayapaan at kagalakan. Higit sa lahat, ang tagumpay ay enjoy ng iyong mga anak sa araw-araw naming mga buhay. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Hallelujah. Magandang tanghali po. God bless you.